20,000 na SSS pension? Totoo ba yan? Karamihan, malayo rito. Pero paano kung sabihin kong may paraan para mas mapalapit ka rito? 20,000 pesos kada buwan. Pag-retire mo, totoo ba ito? Kung nabasa mo yan sa isang Facebook post o narinig mo sa kapitbahay mo, malamang gusto mo ring maniwala. Kasi sino ba naman ang ayaw ng ganitong pension? Pero bago masyadong ma-excite, kailangan mo munang malaman to. Ang karamihan ng SSS members, malayo sa 20,000 pesos ang natatanggap na buwan ng pensyon. Malayo talaga. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung bakit ganito ang totoong sitwasyon at kung paano kung talagang gusto mong marating yung 20,000 pesos o higit pa, ano kailangan mong gawin simula ngayon. At manatili ka hanggang dulo dahil ipapakita ko ang isang actual computation scenario. Magkano kailangan mong ihulog buwan-buwan sa regular SSS at voluntary My SSS pension booster. Gaano katagal at paano natin maaabot ang target na 20,000 pesos na monthly retirement income. Una sa lahat, linawin natin, hindi biro ang 20,000 pesos na pension. Kung titingnan mo ang average na tatanggap ng mga retirees ngayon, mas malapit ito sa 3,000 hanggang 6,000 pesos bawat buwan. Depende sa kanilang naging contribution. Malayo, di ba? Pero ito ang mas importanteng balita. May paraan talaga para maabot yung mas mataas na pension. Hindi ito palad o swerte lang. May specific na mekanismo ito at hindi ito laging pinag-uusapan sa mga ordinaryong usapan tungkol sa SSS. Ipapaliwanag ko sa iyo step by step. Una, kailangan mong maintindihan kung paano talaga kinakalkula ang pension mo. May dalawang pangunahing factors dito. Una, ang average monthly salary credit o AMSC mo. Ibig sabihin ang average na sahod na nare-rehistro mo sa SSS base sa contributions mo. Pangalawa, ang bilang ng taon na nagbayad ka ng contribution. Tinatawag itong credited years of service. Halimbawa lang para maintindihan mo, kung ang naging average monthly salary credit mo ay 10,000 at 20 years kang nagbayad ng contribution, magkakaroon ka ng particular na pension amount base dito. Pero kung mas mababa ang naging contribution mo, halimbawa palagi kang nasa minimum bracket, mas mababa rin ang magiging resulta kahit matagal ka ng miyembro. Para mas malinaw, tingnan natin ang dalawang magkaibang miyembro. Si member A, palaging nasa mababang bracket ng contribution at 15 years lang ang credited service. Malamang ang pension niya ay nasa mababang range lang, malapit sa average na binanggit natin kanina. Si member B naman, mas mataas ang bracket at 30 years ang naipong contribution. Malamang mas malaki ang posibleng maging pension niya. Mas malaki ang pagkakaiba ng resulta kahit pareho silang miyembro ng SSS at pareho lang ang sistema na sinusundan. Ito ang punto. Hindi random ang pagkakaiba. Direktang sumusunod ito sa dalawang bagay lang. Gaano kataas ang naging contribution mo at gaano katagal itong ginawang consistent. Walang shortcut dito. Sistematiko ang kalkulasyon at ang mga numero mo mismo magsasabi kung saan ka mapupunta. Kaya kung sa ngayon minimum lang o katamtaman lang ang laging contributions mo, malamang malayo ka nga sa 20,000 pesos. Pero bakit ba talaga nangyayari ito sa karamihan? Narito ang tatlong pinakakaraniwang dahilan at baka isa ka rito. Una, palaging minimum lang ang contribution. Maraming miyembro dahil gusto nilang tipirin ang buwan ng gastos, minimum bracket lang ang laging binabayaran. Pero problema, ang pension mo sa hinaharap, direkta na naka-base dito. Kapag mababa ang input, mababa rin ang output. Pangalawa, may mga gaps o tumigil ng pagbabayad. Marami sa atin, lalo na yung mga nagpalit ng trabaho, nag-abroad, o nagkaroon ng financial difficulty, natigil ang regular na pagbabayad ng ilang buwan o ilang taon. Ang epekto nito, bumababa ang total credited years mo. Kung minsan, hindi mo pa rin ito namamalayan hanggang sa mismong pag-retire mo. Pangatlo, masyadong maagang nag-retire. May mga miyembro na pinipiling mag-retire ng mas maaga kaysa sa plano. Pero kapag mas maaga kang tumigil sa pagtatrabaho at pagkuhulog sa SSS, mas maikli ang panahon para madagdagan ang iyong contributions at maaaring mas mababa ang magiging buwan ng pension mo pagdating ng retirement. Kung susumahin ang tatlong ito, minimum contribution, gaps sa pagbabayad at maagang pag-retire, sila ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit napakalayo ng aktual na natatanggap na pensyon kumpara sa inaasahan. At karamihan sa mga miyembrong nakakaranas nito, hindi ito napapansin agad.
dahil unti-unti lang epekto taon-taon hanggang sa biglang nagulat na sila sa huling computation nang mag-retire na sila. Kung isa ka man dito, huwag ka mag-alala. Hindi pa huli ang lahat. May paraan pa para ayusin to kahit late ka na ngayon magsimula at yun ang pag-usapan natin ngayon. Kung seryoso ka at gusto mo maabot ng 20,000 pesos o higit pa na pensyon, narito ang 3 bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Una, taasan ang bracket ng contributions mo. Sa halip na manatili sa minimum, maaari ka mag-avail ng mas mataas na monthly salary credit bracket, lalo na kung self-employed o voluntary member ka. Mas mataas ang contribution, mas mataas rin ang magiging AMSC mo at mas malaki ang epekto nito sa huling pension mo. Pangalawa, panatilihin ang consistency ng pagbabayad. Kahit gaano kataas ang bracket mo, kung hindi ito naging consistent sa mahabang panahon, di pa rin ito sapat. Kailangan na mas maraming credited years para talagang tumaas ang pension. Kaya mas maganda kung mula ngayon gagawin mo itong regular na commitment. Pangatlo, alamin ang may SSS Pension Booster. May mandatory at voluntary na bahagi ito. Kung ang MSC mo ay lumagpas sa 20,000, automatikong enrolled ka sa mandatory na bahagi nito. Parang hiwalay na personal savings account na dagdag proteksyon at benepisyo sa hinaharap. May voluntary na bahagi rin kung gusto mong magdagdag pa ng extra savings kahit hindi ka umabot sa threshold. Kung kwalipikado ka dito, malaking tulong ito sa pag-abot ng mas malaking retirement fund. Ang mga tatlong ito, bracket, consistency, at voluntary may SSS Pension Booster, ang tatlong haligi kung gusto mong lumampas sa average na pension ngayon. Importante ring tandaan, hindi kailangan gawin ito lahat ng sabay-sabay o overnight. Kung dati mababa ang MSC mo dahil yun lang ang kaya mong hulugan, pero ngayon ay mas mataas na ang kaya mong contribution, maaari mong taasan ang iyong MSC. Halimbawa kung nasa 15,000 MSC nga ngayon at kaya mo nang mag-contribute base sa 20,000 MSC, pwede mong unti-unting itaas ang iyong hulog sa mas mataas na bracket. Pinakamahalaga ay ang pagpapatuloy. Huwag hayaang matigil ang pagbabayad at kung may extra budget, gamitin mo ito para umakit ng bracket sa halip na manatili sa parehong antas ng matagal. Marami rin ang hindi alam na maaari silang mag-adjust ng kanilang contribution bracket kahit ilang beses sa isang taon, depende sa kasalukuyang policy ng SSS. Kaya kung malaking pagbabago nangyari sa kita mo, halimbawa nakakuha ka ng promotion o dumami ang income mo bilang self-employed, yan ang tamang panahon para i-review at posibleng itaas ang bracket mo. Ito na, ang pinaka-importante, ang sample computation scenario kung paano talaga marating ang 20,000 pesos na pension na sinabi ko sa simula. Para mas malinaw, gamitin natin example si Juan. 30 years nang nagko-contribute mula edad 30 hanggang 60. Gamitin natin ang 30 CYS at 20,000 AMSC. Sa SSS formula, makikita natin na makakakuha siya ng 12,300 basic pension plus 1,000 additional benefit allowance equals 13,300 per month regular pension. Pero ang target natin ay 20,000. Kaya kailangan pa ng 6,700 pesos per month. Dito papasok ang voluntary may SSS pension booster. Halimbawa, maghulog siya ng 1,200 pesos per month for 30 years. So, sa edad ng 30 hanggang 60. Yan ay 1,200 pesos times 360 months na equivalent ng 30 years equals 432,000 pesos total contributions. With a hypothetical 6% annual return, maaari itong lumago sa humit kumulang 1.2 million in 30 years. Sa simplified 15-year payout, 1.2 million divided by 180 months or 15 years equals 6,700 pesos per month na additional pension. Kaya 13,300 regular SSS plus 6,700 pension booster equals 20,000 pesos per month. I-recap natin. Bawat buwan, 3,000 pesos regular SSS plus 1,200 pension booster equals 4,200 pesos na total contributions.
Sa loob ng 30 years, 4,200 times 360 months equals 1.5 million na total contributions. At kung 20,000 pesos per month ang retirement income, tingnan natin ang rate of return. 1.5 million divided by 20,000 pesos equals 75.6 months or approximately 6 years and 4 months. Ibig sabihin, nabawi mo na ang lahat ng binayad mo sa SSS sa 6 na taon. Ito ay simplified break-in illustration lamang. Maaari itong maging mas maikli depende sa additional na 13-month pension, future pension increases, at actual investment earnings. At tandaan, ang lahat ng figures dito ay illustrative, hindi guarantee. Ang actual pension mo ay depende sa sarili mong contribution history, AMSC, CYS, pension booster balance, investment performance, at applicable SSS rules. At kung gusto mong malaman pa kung paano talaga gumagana ang may SSS Pension Booster o kung paano i-optimize ang voluntary contributions mo, panoorin yung susunod naming video kung saan detalyado naming ipapaliwanag yon. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming totoong impormasyon tungkol sa SSS, retirement at personal finance dito sa The Brown Investor.